Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to ay i-review naman namin ay ang Toyota Avanza 1.3e Automatic. Ano, ready ka na? Always ready! Tara na! Ang makina nito ay 1.3-liter 4-cylinder inline 16-valve double overhead cam chain drive with dual VVTi gasoline engine. May maximum output ito na 95 horsepower at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 121 Nm at 4,200 RPM. Ang transmission nito ay 4-speed automatic. Magpasalamat din muna tayo sa mga katandem natin dito sa Toyota Silang sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. At kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Toyota na sasakyan, I-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Ito ang sasakyan na parang tangke, solido, matibay at kahit saan lalaban. Kahit pang pamilya man o pang business, cargo man o tao ang laman, wala tong aatrasan at sigurado pang maaasahan. Sa unahan, ang layo na ng narating ng Avanza. Ang lakas ng dating ng generation na to, sumabay sa takbo ng panahon. From simple, naging modern and classy. Maliit ang hood, may slope sa gilid na sakto sa ilaw at may line na diretso sa gilid ng grille. Ang headlights ang nagpa-modern dito, 2 unit na ngayon. Andito sa taas ang LED na dim at bright. Andito naman sa baba ang signal light at ang park light. Simple lang ang grille, may malapad na silver at may horizontal black slot sa ilalim. Meron din siyang body color division dito. Overall, malinis tingnan. Ang angas ng bumper, sumasabay sa panahon ang shape at design. Nilagyan pa ng chin na nakadagdag sa pagka-sporty. Wala nga lang tong fog lamps pero may provision naman to para pwede mong lagyan. Character lights ang nagdala sa side. Kahit na monochromatic or isang kulay lang, malakas pa rin yung dating dahil sa curves at structures ng lines. Malahadukin pa ang door handles. Alloy ang mags. Disc brake ang harap at drum brakes ang likod. Ang size naman 185/70 R14. Ang minimum ground clearance naman ay 180 mm. Sa likod, malakas ang dating ng taillights. Dragonfly wings ang design. Ginawa nilang extension ng brake lights ang reflectors. Separated pa by a chrome bar garnish. Andito sa taas ang signal lights at reverse light. Shark fin ang antena. May washer, defogger at wiper. Sa bumper, similar ang design sa front dahil sa sharp lines. Magkabilaan merong reflectors. Nasa ilalim naman ang spare tire na nakamags din at same size ng ibang gulong. kung gusto nyo naman ng mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita ang loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Regular ang susi ng Avanza. Meron siyang lock button at unlock button. Para sa price list loan calculator, i-check nyo yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, eto na. Tangke talaga, no? Alam mong matibay, alam mong tatagal. Yan ang interior ng Avanza. Ang adjustment ng manibela, tilt lang, walang telescopic. Ang adjustment naman ng upuan na abante, na atras, at nare-recline. Sa space test, pasok na pasok agad yung tuhod ko. Ang headroom, mga kalahating dangkal. 5'8" ako, check naman natin sa second row. Good news! Kasya pa rin ako. Ang tuhod ko, isang fist may sobrang space pa. Ang headroom naman,
Medyo mas lumiit siya dito kaysa sa unahan, pero kasyang-kasya pa rin ako. At palagay ko nga kahit mga 6-footer, kakasya pa rin dito sa second row seats. Ano kaya ang space sa third row? Tara, tingnan natin. Papunta sa likod, one-touch tumble lang siya. Napakadali. Yari, hindi ako kasya. Pero huwag kayong mag-alala kasi itong second row seats, naaabante pa to. Saglit, iaabante ko lang. Na-adjust ko na yung upuan. Nagkasya naman ako dito sa likod. Kaso, nakadikit na yung tuhod ko. Ang ulo ko naman, nakadikit din. So, marerecommend ko tong third row seats sa mga bata or pag short distances lang. Maliit na sasakyan, 7-seater. Ang tanong, may kakasya pa kayang gamit dito sa likod? Tara, tingnan nga natin. Yun no, very usable space. Kaso absent si G-test natin ngayon, kaya si B-test muna tayo ngayon. Bag test. Tingnan natin kung ilang bag kakasya dito. Kulang pa ba? Huwag kang mag-alala. Ready for war to. Ready sa gera. Ito, more space pa. Pwedeng-pwede ng pang-cargo, di ba? Pero pwede pa tayong magdagdag. Hindi lang lahat ng space dito fold flat, pero lahat naman ng mga kasingit-singita, napakarami mo pa rin mailalagay. Kung may mataas ka namang ilalagay, pwedeng ganitong ayos ang gawin mo. It's kalikot time! Simulan na natin sa ibabaw. Sa gitna, merong ilaw. Sa visor, sa passenger side lang merong salamin. Ang rear view mirror naman, merong night and day switch. Ang sidings naman, grabe, eto na. Talagang panggera to. Kahit kaskasin mo ng kaskasin, napakahirap gasgasin ito kasi plastic. Sa gitnang part, merong konting cloth. Solid yung mga switches natin. At sa ilalim, eto na, bonus. 3 ang bottle holders plus may compartment pa sa bandang likod. Magkabilang side yun ha. Ang manibela, urethane. Simple lang ang design, walang mga pindutan, pero meron namang airbag at busina. Kitang-kita mo ang mga sulat sa instrument cluster. Meron siyang mga konting hints ng blue at red. Meron ding mga umiilaw na kristal sa mga importanteng number sa gauges. Sa bandang kaliwang tuhod naman ang adjustment para sa side mirror at sa right side na tuhod, ang susian. Ang dashboard naman, syempre marami dito mga plastic na matitigas. Pero hindi naman kasi ito luxury car eh. Pangbaragan talaga to. Sa gitnang part, ito ang radyo natin. Meron siyang Bluetooth function, auxiliary at USB. At may bonus pa, meron din siyang CD. Sa baba ng infotainment system naman, merong warning para sa seatbelt. Sa right side niya, merong hazard switch at sa baba, may ATM machine. Hindi, joke lang, lalagyan lang to ng card. Kahit anong card pwede naman. Sa bandang baba ulit, ito na yung aircon. Manual siya, pero dipindot naman lahat ng controls. Yung fan speed, tsaka thermostat, dipindot lang. Meron ding power supply dito at compartment sa unahan ng shift stick. Gate type ang ating shifter. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, 3, 2 at L. At sa pinakaibabaw niya may pindutan dito para sa shift lock. Atras tayo ng konti. Meron ditong maliit na compartment para sa mga barya. Nandito rin ang ating handbrake at meron siyang 3 cup holders. Ang mga upuan, pasado naman, masarap upuan. Maganda rin yung itsura niya. Cloth, pero gray siya, tas may mga sprinkles ng white. Katamtama ng glove compartment. Dito sa second row seats, merong ilaw sa ibabaw, may hawakan magkabila. 3 ang aircon vents. Parehong upuan sa unahan, merong seat top pockets. Parehong pintuan, may tig 3 bottle holders at compartment. Merong ISOFIX tethers, 3 ang seatbelt, at merong power supply. Dito sa third row seats, merong 2 seatbelt. Parehong side merong cup holder at compartment. Mas malaki nga lang yung sa kaliwang side. Sa likod, maliban sa space, ito yung babaan ng spare tire. Kung kailangan nyo ng car or motorcycle insurance, mapa-TPL man or comprehensive, mag-email lang kayo sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-message kayo sa akin sa 0968-203-7833. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Tara na, yan na, halika na. First impression sa steering wheel. Saktong-sakto siya, as in from scale na 1 to 5. Ang score niya ay 2.5, gitnang-gitna. Malambot, pero hindi sobra, na may konting bigat. Basta saktong-sakto, as in on point, 2.5. Engine power, so 1.3 automatic transmission to, 4-speed automatic.
Paakyat tayo ngayon ng Tagaytay. Pero easy lang yung tapa ko. Ito, sumusunod na tayo sa traffic. Ang shifting, swabe. Pero mapapansin mo, medyo mataas siya, medyo matagal siya sa isang gear kasi nga 4-speed automatic lang to eh. So yun lang yung napansin ko sa kanya. Pero swabe. Lakas din ng busina. Ang preno niya, medyo lalaliman mo ng konti. Kasi yung unang tapak mo sa kanya wala pa. So laliman mo ng konti, tsaka siya kakagat. Pero pag kumagat na siya, ayun, tuloy-tuloy na. Palakas na ng palakas yung preno. Yun nga lang, ilulubog mo talaga siya ng konti. Ang suspension naman, katamtaman din. Okay. Hindi masama. Hindi sobrang lambot. Katamtaman din. As in, pag in-scale mo ng 1 to 5, 2.5. Eksakto. As in, on point. Gitna din. Engine power naman, tingnan natin, 1.3 liters. Bali, ang napansin ko sa kanya sa engine power, pag regular driving siya, yung diniinan mo ng konting-konti, malakas talaga, malakas siya. Pero pag hinanapan mo na siya ng yung hataw, medyo nawawala siya sa top end. Check naman natin ngayon ang turning radius. Tingnan natin. Okay, so galing tayo sa gilid. 1, mga dalawa, no? Sobra lang sa dalawa. So, maliit siya, malaki yung ano, malaki. Maliit lang yung U-turn niyang space na kailangan para mag-U-turn. Madali itong i-maneuver. Oo, madali Sakto i-maneuver. lang din, parang 2.5 lang din. Mahilig to sa 2.5. Tingnan naman natin ngayon yung ambient sound nitong sasakyan na to. Lahat ng mga aircon natin gagawin nating standard sa pagtingin ng ating ambient noise. Bagong tool natin to. Lahat ng aircon nasa fan speed na 1 lang pati yung likod. So check natin yung noise dito sa loob. So ito na yung reading natin, ipapakita namin sa inyo. 48.1 decibel. So yan, magiging baseline na natin to. Kasi sa mga susunod na sasakyan na gagamitin natin, lalo na pag diesel, gagamitin na natin palagi itong, ano ba tawag dyan? Decibel meter. Digital sound level meter. Yun pala, yun. Gagamitin natin yan para malaman nyo kung maingay ba yung makina, maingay ba dito sa loob. Yan. Tapos na akong mag-test drive. Tignan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Okay, ako na. Go. Siyempre, seatbelt muna. Safety first. Una kong napansin, pagkakaupo ko dito, ang ganda ng field of vision ko dito kasi mababa yung dashboard, malaki yung windshield, at itong mga bintana kasi malalaki din, kitang-kita mo yung pagtumingin ka sa side mirror. Pwede to, pambabae. Maganda siya. Okay din to pang beginner drivers. Hindi siya ganun katulin, pero kaya niya yung mga paahon naman eh. Medyo mabagal nga lang siya kasi nga 1.3 liters lang tong sasakyan na to. Pero kung mag-overtake ka naman, tingin ko kakayanin naman niya. Okay, yung preno naman niya, tama yung sabi ni RM, medyo kailangan mo siyang tapakan ng mas madiin para kumagat yung preno. Pero pag kumagat na, malakas naman yung preno. Yung steering para sa akin, saktong-sakto nga, hindi siya mabigat, hindi rin siya masakit sa braso. Yung sasakyan na to, madali siyang i-maneuver, madaling i-steer yung manibela niya, at saka kasi yung laki niya, saktong-sakto lang, hindi ka masyadong mag-aalangan pagka magto-turn ka. Hindi ka masyadong mananansya. Sa mga nagsisimula nga lang magmaneho, no, napakadali nitong pag-aralan. Pwedeng-pwede talaga to pang beginner para hindi kayo matakot pagka yung mabilis agad yung sasakyan. Ito, pwedeng-pwede to, chill na chill lang to i-drive. Sa suspension naman, ito, dinadaanan namin, aspalto siya, pero merong mga uneven na parts. Ito, rumble strips, pero smooth lang. Hindi siya kaldag na kaldag. May konti ka lang nararamdaman sa kalsada, pero sobrang minimal lang. Wala siyang nginig sa rumble strips sounds natin. So, yung sounds niya, kung gagradean natin, 2.5. Lahat 2.5 no? Talagang lahat okay. Hindi stellar, hindi bagsak, pero okay lang. Oo, pero ang maganda kasi doon, pasado siya. Ibig Oo. sabihin, pwede to. Oo.
Ang Toyota Avanza 1.3e automatic transmission ay nagkakahalaga ng 919,000 pesos. Ang warranty nito ay 3 years or 100,000 kilometers whichever comes first. Ito naman ang safety at security features. Maraming salamat po ulit sa Toyota Silang at ipapakilala ko na rin kayo sa katandem natin dito. Hi, ako nga pala ulit si Argo Satangan from Toyota Silang Cavite, Group Sales Manager. Minaanyahan ko po kayo na bumisita rito. We're open from Monday to Saturday. And don't forget to like my page, Argos Ilio Atangan, and yung Team A1A na page. Thank you! Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sa bad muna tayo. Ang unang napansin ko dito, yung interior. Kasi kung gusto mo yung mga luxurious na interior, may mga leather lining, piano black finish, eh hindi ito yun. Kasi ito, budget car to. Pero ang kinaganda naman dito, lahat ng mga materialis naman dito, durable, sigurado kang tatagal. Next naman, yung infotainment system niya, 2DIN radio system siya. So, medyo old school to. Meron lang siyang CD player, Bluetooth function, tsaka yung radyo, tsaka auxiliary. Pero yung hinahanap nyo na may mga Android Auto, Apple CarPlay, wala ito nun. Napansin ko rin dito na yung third row seats hindi pwede sa mga kagaya kung 5'8 ang height or pataas. Pero kung mas maliit kayo sa akin, siguro 5'7 or below, pwede na rin siya pang short distances. Kung mga bata, pwede naman sa third row seats. Huwag lang talaga yung mga 5'8 kagaya ko kasi pag lumubak, yung ulo ko sagad na sa ibabaw. Basic car lang din to, wala siyang masyadong kalikutin. Wala siya yung mga hinahanap nyo na high-tech functions. Pero yung mga basic needs nyo naman, kompleto to. Good naman tayo. Unang napansin ko, syempre yung makina natin 1.3 liter lang. Kaya kung ang lugar mo, grabe naman talaga yung trapikan, abay mas mainam to kasi maliit yung makina, maliit yung sumusunog ng gasolina. Driver-friendly din sa akin tong sasakyan na to. Ang ganda ng visibility niya, kitang-kita mo yung nasa harap at saka nasa gilid mo. Abot kamay mo rin lahat ng mga basic functions, hindi mo na kailangan mag-isip ng komplikado, pati hindi ka rin tumatamad dito sa katabi mo. Yung shifting naman ng sasakyan na to, grabe. Halos kala mo CVT, hindi mo na nararamdaman yung pag-shift unless binirit mo. Ang aircon din nito malamig, hindi ka maiinitan. Plus may aircon din siya sa second row. Maganda rin dito sa sasakyan na to, at home ka kaagad, as in beginner friendly. Kasi pag ginamit mo, akala mo ang tagal mo na niyang gamit. Feel mo kaagad. Nagustuhan ko rin, napakaraming bottle holder sa sasakyan na to, kaya kahit magtatlong drinks ka, meron kang lalagyan. Ang verdict ko dito, kung first time kang driver at first time nyo ring magkakaroon ng sasakyan at medyo marami kayo sa pamilya ha, etong sasakyan na tong bagay na bagay sa inyo. Friendly para sa user at sa driver. Idagdag ko lang dyan, no, kung kailangan nyo talaga ng tangke, as in bulletproof ang reliability, easy ang maintenance at tiwala ka na sa brand, Toyota. Kaya kung yun yung kailangan nyo, i-check nyo tong sasakyan na to. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.